And ano din, itatahi po natin po dito yung mga pointers. Ano po yung mga pointers na dapat niyong tingnan, dapat niyong paghandaan upang sa gayon ay maging prepared po kayo sa exams, no? So yun po yung ano po natin. But technically, hindi po natin matatakel sa ating pong ilang araw po ng pagsasama yung patungkol sa practical application. Welcome sa ating survey of the DOH Massage Licensure Examination. Iba't ibang mga paksa, iba't ibang mga topics, and I would like to welcome everyone, like what I have posted sa SOCMED, na this is open to all, no? Even if you are enrolled in other institutions and yet you're planning to take your licensure examinations, welcome na welcome po kayo. Lalo tigit, of course, yung ating mga mag-aaral mula sa HAUSA, sa Handspring Wellness and Spa Academy. Welcome po kayong lahat. Like what I do with all my classes, I always begin with prayer, no? I always begin with the reading of the word. So allow me to read a passage sa aklat ng Judges chapter 8. Meron akong pinagninilay-nilayan dito kanina and I would like to share with you. Sa verse 22, ang sabi po, "Then the men of Israel said to Gideon, Rule over us both you and your son, also your son's son, for you have delivered us from the hand of the Midian." Last verse, verse 23, "But Gideon said to them, I will not rule over you, nor shall my son rule over you. The Lord shall rule over you." May the Lord add blessing the reading of His word. Shall we pray? Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami po ay inyong pong pinagtipon. Salamat po sa inyong paalaala sa amin na ang kahalagahan po ng aming pong tunay nga na pagpapasakop sa inyo, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Hari nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral, alinsunod, Panginoon, sa patakaran ng kagawaran ng pangkalusugan bilang paghanda, lalo sigit sa mga manunood, Panginoon, na nais maging LMT sa darating na December 2025 examinations. We ask for your guidance, Lord. We ask for your wisdom. We ask for your leading upon us, Lord God, that we might understand everything that we'll be discussing for the next few days, and it will form part, no, sa kaunawaan ng bawat isa upang maging ganap na handa sa darating na examinations. Maraming salamat, Lord. We pray for those still coming in, and that you might also be the one to provide us with a good internet access para po walang distraction po sa aming pong gagawing pag-uusap, pag-aaral patungkol po sa mga bagay-bagay na may kinalaman po sa LMT Training and Review. Salamat po. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is not going to be an intensive training per se, but this is going to be a survey. Parang titingnan po natin kung ano po yung mga iba't ibang mga topics patungkol sa licensure examinations that you have to know about, sapagkat ibang session po yun at napakahaba po yung session na yun. But I assume na lahat kayong naririto ngayon sa ating forum na ito, sa ating platform na ito, ay mayroon pong karanasan sa pagmamasahe. Kaya ang kawa ko lang po, kapag may nag-enroll sa ating program, lalo na kung regular training program po natin, walang sapat na hands-on experience. Mahirap po yun kasi ang ating pong platform ay Zoom. Kaya ako'y umaasa na kung wala po kayong sapat na massage experience, maigi po kung kayo po ay talagang seryoso mag-LMT, magkaroon po kayo ng kasanayan, magkaroon po kayo ng sapat na training, magkaroon po kayo ng sapat na experience. I'm not saying that it has to take many months, no? May mga iba naman madaling matuto in just a few weeks, but just the same, like I said, you have to be prepared. Papakita ko lang po sa inyo yung ating pong schedule for the next few days. Let's take a look at that. Ito po yung ating pong mga gagawin, no? And then in a little while, I would like you to be sharing, magpapakilanlan po tayo, because it would be much better kung we know each other, kakilala po tayo na maigi kahit paano po. Schedule, no, sa darating ng mga araw. Today, we are going to do some introductions, and in the next few days, sa day 2, that's going to be tomorrow,
we'll start discussing on the fundamental concepts of massage therapy. No, pag-usapan natin yung about the history, about the trends, about the evolution of massage in the Philippines hanggang sa kasalukuyan. And on October 29, that's going to be day 3. Ang atin namang pag-uusapan is the practice of massage therapy. Ito naman ay patungkol sa mga iba't ibang mga laws pertaining to massage. And then pag-usapan natin yung code of ethics and things like those regarding doon sa practice ng pagmamasahe. And well, you have to take note that everything that we'll be discussing is under the context ng DOH. And pinaka-manual po ng ating pong pagsasanay, you can look at our website www.ausaonlineschool.com, and then you can search over doon sa ating courses sa ilalim po ng LMT training program. Andun po, meron po tayong link po ng ating pong manual na ginagamit sa ating pagsasanay. And on the 4th day, that's going to be October 30, we will be tackling on the anatomy and physiology, ano yung mga key points, ano yung mga highlight ng pag-aaral na to. Sa day 5 naman, yung microbiology and pathology. We'll talk about the microorganisms. Pag-usapan natin bakit mahalaga na ang mga LMT ay matuto about this. Why is it that we have to know about the pathology? Ito pag sinabi natin pathology, ito ay patungkol sa mga iba't ibang mga diseases, no? Mga karamdaman ng tao, at ano naman ang maging papel ng natin bilang mga massage therapists. Day 6, that's going to be November 3. Pagkatapos ng ONDAS, pag-usapan naman natin yung massage therapy application. Ito yung nabanggit natin kanina na patungkol sa massage application. No? If you're familiar with the 3 stages of massage, you have the pre-massage, you have the massage proper, the post-massage, and under the massage proper, pag-usapan natin yung 5 basic stroke manipulations, the effleurage, pétrissage, friction, tapotment, and vibration. Okay. And then sa pang-7 araw po natin is magkakaroon tayong recap, no, yung i-summarize natin lahat ng ating napag-usapan. On November 5th, no, that's going to be day 8, we will have an open forum. Mag-uusap tayo if you have some questions, some things that you need to know, you need to be aware about. Pag-usapan po natin, and then I will be giving you on the last day sort of evaluation. No, hindi naman po to graded, no, but I will just give you sort of an evaluation. No, dapat ito pre-test sa post-test, no? Pero wala na tayong time kasi for the pre-test. Parang sort of diagnostic test. Parang ganun lang po. No? Para lang malaman lang po namin kung ano po yung antas na inyong kaalaman patungkol sa ating mga pinag-usapan. No? So, but like what I said, this is going to be free. Hindi po namin kayo sisingilin ng ano dito. We are not going to charge you with anything, but we would be giving you information that you need. And perhaps magkakaroon na rin tayo ng pag-uusap or babanggitin ko po yung mga iba't ibang mga maaring mga tips na masasabi po natin, no? Para mas maging aware kayo kung ano yung kalakaran pagdating po sa DOH Massage Licensure Examinations. And by the way, before we continue on, para sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay si Benji Eugenio. Ako po ay LMT simula pa noong 2004. Ayan. Pinanganak na ba kayo nun? Ako po ay LMT noong 2004 LMT, and then 2010 naging accredited. Training provider, accredited yung ating institution, at yung ating program, yung ating 30 credit units ay naging accredited ng kagawaran din ng pangkalusugan. Banggitin ko na rin po sa inyo bakit ako napunta sa pagmamasahe. Kasi po nung araw ako po ay dati po akong empleyado ng Department of Health. Nung ako yung empleyado po ng DOH, kasama po sa aming kasama po sa program ng DOH Main ay magpadala ng mga empleyado, no, sa iba't ibang scholarship programs, at ako'y nataon na pinadala sa Japan. Ayan, ako'y nag-aral ng aking master's degree in public administration, MPA, and on the side, nag-aral din po ako ng shiatsu. Pero nung ako'y umuwi ng Pinas, pagkatapos ng aking scholarship, napansin ng aking boss na kasi dahil sa natutunan ko sa shiatsu, naghihilot-hilot ako sa opisina,
sabi ng aking boss, Benji, akala ko pinadala ka namin sa Japan para maging isa sa mga policy makers ng health. Bakit para naging manghihilot ka ngayon? Okay, so kaya siya na po nag-encourage sa akin kasi nakita niya siguro yan yung aking naging passion. No, kasi pinipilaan na ako ng mga office mates ko pagtanghali, bawal kasi magmasahe during office time, di ba? Nakapila na yung mga office mates ko. Benji, ako naman, yung ganun. So, ayun. Sa madalit sabi, ako ay tumalon at nag-resign po ako ng DOH and ako po yung nagtayo ng training institution at tayo po ay kilala dati bilang Handspring Institute of Massage and Shiatsu and kasalukuyan tayo po ay Handspring Wellness and Spa Academy. So HAWSA po and then OPC. I was able to go through a lot of exposure sa wellness. Naging secretary po ako ng dati pong Spa Association of the Philippines for many years, mga around 4 years. We had a chance to attend mga international summits on wellness sa Thailand, sa Hong Kong, kung saan-saan. Napadala din po tayo sa Dubai and many other things. And lately, I'm happy to announce na ako po ay napabilang sa team na nag-promote po ng hilot during the World Expo na ginanap sa Osaka, Japan. No, kami po ay nandun po sa Japan for 6 months. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na lahat po natin ang hilot, wellness doon po sa mga bisita po sa World Expo. And nag-shift na po tayo ng online. So if you notice, most of our training activities for the last 3 years is mostly online po. Okay? And one reason probably is that I went home here sa nanay ko po and I have to take care of my mom. Ayun po, no, para kasi tumatanda po yung nanay ko po and payback time para makatulong po sa pamilya. So it's all about the family. And if you look at our profile, lahat po kami sa pamilya namin po ay LMT. Mula sa aking ina, LMT na po siya. Yung aking mga kapatid, LMT. Si Dr. Weng, LMT. Lahat po kami LMT. So ibig sabihin po noon we devoted our time para makatulong po sa iba sa pamamagitan po ng ating nalalaman patungkol po sa larangan po ng pagmamasahe. Okay, so there you are. I think it's high time for me to know who you are. Tell me kung ano po yung expectation nyo sa ating pong gagawin. Ano po natin yung mga iba't iba po ninyong expectations. Okay, sige po. Sino pong mauna? Ako na, sir. Okay, yes, Ems. Go ahead po. Hello, everyone. I'm Emmy Ojon, or it's just short for Herminda. I'm from Cavite, and expectation ko, well, actually, this is my second time. So, expectation ko makapasa na ako sa darating na examination. Kasi, nung time na last June, sir, di ba, nag-message po ako sa inyo na hindi ako makapag-take na exam because retake ako ngayon. So, yeah. I really wanted to have licensure. So, kinausap ko si sir and he's willing to teach me again para makapasa na ako. Kaya salamat, sir. Okay. Sige po, bigyan natin ng 2 bagsak si Ems. Ayan. Next, any volunteer? Nympha? Magandang hapon po. Ako po si Nympha Gia Verichano Tuazon, pero pwede niyo po akong tawagin Ate Jane. So most probably, I am older than Sir Benji. I'm 58 years old na po. At umahabol pa. I used to be a LMT din po, pero napabayaan ko po, so hindi ko po siya na-renew. And I found out, sir, enroll pa pala ako sa iyo nung hindi ko lang maalala kung pindot ba siya or pisil. Pisil massage. Pisil massage po. Pero babae po yung instructor ko doon na mag-renew sana ako pero hindi ko rin po nagawa. So nanghinayang naman po ako. Kaya gusto ko po uli sanang itry itong taon. Ako po ay batch 2005 naman nung nag-exam po. Sayang talaga po. So, ako po ay isang retired government employee din po. I used to work po sa National Center for Mental Health. And nag-retire din po ako ng medyo maaga kasi parehas po tayo ng Sir Benji, nag-alaga din po ako ng parents ko.
Okay. Lamang po. Salamat. Salamat. Bigyan natin 2 bagsak si Ma'am Nympha. Yes, next. Si Renette. Hi, Renette. How are you? Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I'm Renette De Vera. Opo. Currently practicing my massage skills at Doyen J Spa. Mayroon po akong Hilot Wellness Massage in situ sa TESDA, pero gusto ko po i-pursue sana para rin ngayon LMT. Okay. Saan ka ba enrolled ngayon, Renette? Wala pa po, sir. Wala pa po. Okay. So, nagbabalak pa lang. Opo. Sige Enroll pa. po ako sa inyo. Pag-usapan Sige, natin ano po? later. Okay. Opo. Bigyan natin ng 2 bagsak si Renette. Thank you po. Next. Ay, Jennifer. ako, sir. Sige po. Sino po yun? Sige po. Ako Go ahead. po, Warlord po. Ay, si Warlord. Go ahead po. Apo. Good afternoon po sa bawat isa. Ako po si Warlord Edrada and ako po ay nagtatrabaho sa barko as a massage therapist. Okay. And by calling po, ako po ay isang pastor. Mm-mm. So, kumukuha po ako ng license. Hindi naman requirements po sa barko pero gusto ko siya na makuha na magkaroon po ako ng license. Opo. Okay. So, ilang taon ka, Ako po ay 37 years old. No. bali Sa po, pagmamasahe po, ilang taon na po kayo nagmamasahe? 14 years na po ako nagbabarko. So sa barko ko po na practice yung yung pagmamasahe. Rin po kasi ako ng TESDA may NC2. Okay po. Paano ka namin tatawagin? Pastor Warlord? Parang weird, no? Okay lang po na Warlord na lang. Pastor tas War. Anyway, sige po. Sige, bigyan natin ng 2 bagsak si Warlord. Next, any volunteer? Si Noeline. Hi, Noeline. Good morning po. Yes. Ako po si Noeline Zapanta. Ay, ako ngayon. Massage therapist po ako, sir. Nagtrabaho po ako sa Malaysia dati 2 years. I am 32 years old. For now po, freelancer lang din po ako. Pag may tumatawag po na client, saka po ako nagmamassage. Yun lang po. Yung expectation ko po is yung makapasa po sa at makakuha ng license. Yun lang po, Okay. sir. Salamat. Bigyan natin 2 bagsak si Noeline. Okay, next. Si Renita Piano. What about si Mary Ann? Hi, Mary Ann. Please go ahead. Go ahead. Hello po. Good morning. Good afternoon na po dyan sa Pilipinas. Opo. Yeah. Ako po si Mary Ann. Nandito ako sa Bahrain. Okay. Nagtatrabaho ko bilang isang sports massage therapist sa isang osteopath clinic for 7 years. Okay. Bale, license na po ako dito sa Bahrain as massage therapist. Pero, balak ko kasing kumuha po ng LMT dyan sa atin sa Pinas by next year, June, hopefully. Hopefully po. Okay. Kung Anong makauwi. expectation mo, Mary Ann, sa ating gagawing mga activity for the next few days? Kasi nagbabalak po ako ng makakuha ng LMT. So, review po ba, sir? Na Para knowledge. Tayo ng spa. Yes po. Okay. Kung Sige sakali. Pagpalain. Anong oras natin ngayon? Anong oras na dyan sa kinalalagyan mo ngayon? Bali, 7:30 po ng umaga. 7:30. So, ang time difference is Opo. ilang 5 hours po. 5 hours difference. Ahead po kami, no? Yes po. Yes Yes po. Ahead and then, Ahead okay. po kayo. Sige po. So, bigyan natin ng 2 bagsak si Mary Ann. Thank you po. Okay, next. Miss Marilyn. Hi. Hello Hi, po. Good Yes. afternoon po. Good afternoon, sir. Good afternoon Yes. din po sa inyo. I'm based in Hong Kong. Opo. 35 years na po ako dito. Nag-decide ako mag-open ng spa sa Pilipinas. Kaya I decided na ako na rin mismo ang kumuha ng LMT.
Correct. Mm-hmm. Opo, for future, just in case magkaroon pa ng another spa, hopefully. Ang expectation ko po, sana makapasa ako, although wala naman akong background kahit sa no NC2, nothing. Pero mahilig po talaga akong magpamasahe. So at least may alam din naman ako kahit paano. Okay. So sana po lumawak ang aking kaalaman. So like I said, ano po yung iyong expectation, Miss Lynn? Expectation ko po, mas madadagdagan pa ang kaalaman ko sa susunod na meeting natin. Okay. Lalo na yung mga practical, kasi talagang, pero nagpa-practice naman po ako when pinapanood ko yung mga video niya. Okay. Sige po. So maraming salamat si Miss po. Jay. Bigyan po natin ng 2 bagsak. Thank you po. Ayan. Thank you, Lynn. Next si Sir Emil. Emil, go ahead. Good morning. Good afternoon po. My name is Emil Arca. Currently working here po sa Saudi Arabia sa Ministry of National Guard Hospital. Okay. By profession po ako. Then, just like you, sir, I finished my MPA. And last year, po ako, I just graduated my DPA sa MLQU. Doktor ka pala. Doktor. Doctor Public Administration po. And then interested lang po akong mag-aaral ng massage sa misis ko po, minamasahe ko sa kayong mga anak ko. Okay. And yun po, nakatulong po yung pagmamasahe ko sa kanila. Kasi hindi rin po, kahit pharmacist ako, hindi po ako nag-aano ng mga synthetic medication as possible po. As much as possible po kami nag-aano ng gamot. Yun po yung alternative kong treatment sa anak ko sa pag nagkakasakit sila. Minamasahe ko lang. Galing. Pinahanga mo ako, Doc Emil, no? Doktor pala si Emil. Doctor of Public Ad, no? Public Ad ba yun sa iyo, Emil? DPA po. Okay. Kikwentuhan lang sana kita pero sige lang. Ako din, tatapusin ko na sana yung DPA. Kaso lang, nauwi kasi ako ng Mindanao. Nasa kaso yung nanay ko. Kaya, sabi nga, ako naniniwala kasi sa kasabihan na unahin natin yung pamilya natin over anything else. So, sinakripisyo ko yung aking career at yung aking doctoral degree para sa aking ina. Anyways, sige po. Salamat po rin ang Diyos. Si Grace Lynn. Grace Lynn, go ahead. Grace Lynn from Baguio City po. Magda 3 years na massage therapist. Opo. Tapos, expectation ko po is sana po lumawak po yung knowledge po. Lalo na po kasi sir sa pre-massage po. Feeling ko doon po ako mahihirapan. Kasi po yung sa yung sa BP, yung mga ganun sir, parang feeling ko doon ako mahina na part. So sana po ma-enhance ko para po makapasa sa DOH. Yes, okay. Sige. Grace Lynn, marami na kikwento kasi napupunta din tayo ng Baguio dati, no? Nagsasanay din tayo lalo sa mga visually impaired. Hindi ka naman visually impaired, Grace? Sighted ka ba? Opo. Oo, kasi halos lahat ng estudyante natin sa Baguio nung araw puro mga visually impaired. Karamihan po, hindi halos lahat. Okay, sige, bigyan natin ng 2 bagsak si Grace Lynn. Next. Anivel. Paki-unmute mo yung sarili mo, Ani. Ayan. Mukhang nagja-jogging si Ani. Go ahead, Ann. Hello, sir. Good afternoon po. Magandang hapon. Go ahead. Yes po. Afternoon po. Pasensya na ngayon lang po ako naka-open. Nakalimutan ko, sir. Okay, sige po. Tuloy po. Okay. Ako po si Annabel Dumaluan Tila. Nasa Olongapo City po ako. Tapos, na-expect ko from the following days, positive lang. Sana marami tayong matutunan. And always positive. Yun lang po, sir. Okay. Sige po. Positive vibes yung kay Annie. Okay. Bigyan natin ng 2 bagsak si Ann. Thank you.
Next salamat Ann. Next si Stephanie. Ako po si Stephanie Joy Altares from Olongapo City. Then, massage therapist po ako. Expectation ko po na sana po pala rin makapasa and madagdagan ng knowledge po. Kuspa ka ba sa Olongapo, Steph? Sa SBMA po sa Tai Chi Wellness po. Tai Chi. Kay Miss Jo. Yes po. Marami din tayong estudyante dyan sa Olongapo nung araw. Sige po, so maraming salamat. Ikaw naman mag-isa nagti-training for LMT dyan sa Tai Chi? Sa amin po, opo. Hindi po nila nagkaya ko. Hindi nila alam? Sinekreto mo lang? Oo. Saan ka bang institution ngayon? Enroll ka ba ngayon sa ibang institution? Hindi po, sir. Okay. So next year ka na mag-exam, kung sakali. Sige po. Sige. Salamat, Steph. At bigyan natin 2 bagsak si Steph. Good morning, sir. Si Mary Rose Pumbita po, sir. Sorry po kasi yung aking dating old account ko po, yung account ko po na ginagamit ko po dito, sir, na suspend po for 180 days. Kaya po nahirapan ako magpasa. Okay. Sige po. Salamat sa nag-add sa akin po. Ako po si Mary Rose Pumbita from Tacurong City po. Naging massage therapist po ako year 2009 pa po. Dahil po sa mga TESDA, yung mga flagship ng TESDA po, sir, naka-avail po ako. And then, nag-aral din po ako ng Hilot Wellness last 2 years. Ngayon po, mayroon kaming spa. 6 po kami ang may-ari. So, need daw po na kahit isa lang po ang mag-LMT. So, decide po ako na po yung mag-tali po. So, ang ini-expect ko po ngayon, sir, yung magkakaroon pa po ako ng deepen na knowledge po about anatomy and physiology kasi importante para talaga siya sa massage po. Thank you very much. Sige po, bigyan natin 2 bagsak. Ano pa nga yung first name mo, ma'am? Mary Rose po, sir. Mary Rose Bumbita. Mary Rose. Ikaw pala si Mary Rose eh. Okay. Yes po, sir. Pakiayos mo lang yung pangalan ng mo ha. Kasi ang attendance lalabas eh. Yes po, sir. Kasi na-suspend po yung account ko po. Okay po. Sige po. Salamat. 2 bagsak kay Mary Rose. Yan. Next si Willie. Good afternoon po si Wilfredo Delicia. Good afternoon po, Sir Benji, at sa mga kasamahan po natin sa massage Wilfredo Dion po ito ng Region 2. So, ang isang expectation ko lang po yung makapasa po tayo lahat. Siguro sa programa po ni Sir Benji na ito yung kagaya ng extension Zoom natin napakalaking bagay po ito na makapag-prepare po tayo at saka makakuha po ulit ng ibang knowledge. Siyempre po natin ito. Malalampasan po natin yung fear. Yung fear na kapag prepare po tayo, hindi po tayo yung takot na hindi tayo pumasa. So, yun lang po, sir. Okay. I like what Willie had said. No? Sabi niya, dapat ma-overcome natin yung fear. Actually, sabihin ko na sa inyo, yung exam ng DOH hindi ganun kahirap. No? Di tulad nung araw. Siguro alam ni Nympha yan. Nung araw ni Nympha, di ba exam ng DOH, highly objective. No? Pero ngayon, ibang-iba ngayon ang exam ng DOH. More on application. Kaya dati puro memorize. Ngayon, importante lang naintindihan mo kung paano mo i-gamitin in practical terms yung pagmamasahe rather than memorizing ano ang meaning ng massage, sino yung ganito, sino yung ganyan, enumerate yung mga bacteria sa yun. Yung mga dapat alam mo lahat, mga parasite and everything. Mga parasite, yung mga ganon. So, ngayon binago ng DOH, no? Mamaya pag-usapan natin. Malaking changes na nangyayari nung kapanahonan namin ni Ma'am Nympha at yung ngayong exam ng DOH. Okay. Sige, next po. Go. Si Gideon C. Sibillaga from Cabacan North, Cotabato po.
Dati po kami nagtrabaho dito sa Coronadal sa East po, sir. Pero ngayon nag-freelance na lang po kami, sir. Kasi nag-focus po kami sa review. Okay, that's good. Ano in-expect mo sa ating gagawin na mga Na-expect po namin, sir, na mas mapalalim po yung pagkaunawa namin sa mga lessons po. Okay, sige po. So maraming salamat. Bigyan natin ng 2 bagsak si Gideon. Si Renita. Sige po. Wala lang kasi akong camera, sir. Okay. Sige, go ahead. Ayan. Ako po si Renita Piano, taga Bugey, Cagayan. Nag-exam po ako ng LMT nung 2006 pa. So nakairang renew na rin ako ng license ko, and 2 years ago ni-renew ko ulit yung license ko. Although hindi ko siya masyadong ginagamit, minsan lang may mga nagpapamasahe ganun. And yung friend ko sa Australia, parang sinend po niya yung nakita niya sa post mo. So sinend sa akin. Then sabi niya, sige, i-try mong mag-attend sa Zoom ni Sir Benji para at least kahit papaano yung knowledge ba, sir, kasi syempre hindi ko masyadong kasi hindi ko na masyadong ginagamit kasi yung pagmamassage dahil may mga ibang may mga ibang ginagawa. So ang expectation ko po, at least mare-recall ko yung mga ibang yung about sa massage. For example, sa microbiology. Although mayroon pa po, hanggang ngayon po, mayroon pa po akong libro ba nung nag-exam ako ng LMT noong 2006. Nasa akin pa yung aking textbook. Pero syempre hindi na po hindi na po siya updated. Marami na pagbabago. Opo. Yes, correct. Opo. Tama po yung sinabi mo na medyo nung 2006-2005, medyo mahigpit po yung mga yung mga nagpapa-exam. Opo, that's correct. Opo. Yes, opo. Nagbabagsak sila ng kaliwat kanan. Yes, sir. Oo. At least ako thankfully take 1 lang po ako noon with my friends. Pero yung mga iba po kasi hindi na sila nag-renew. Katulad nung isang friend namin na sabi ko mag-attend ka ng Zoom ni Sir Benji. Matagal po kasi siya sa Abu Dhabi. So hindi na niya na-renew yung kanyang license. Sayang. Opo. Yun na nga po. Kaya nga po. Thank you. Okay, bigyan natin 2 bagsak si Ren. Okay, next. Sige po, si Romnick, balikan natin. Romnick, are you there? Romnick Diawan, sir, from Coronadal, South Cotabato. Opo. Tapos, mga 3 years na sa massage therapy industry. Tapos, ang expected ko, sir, is magkagain pagit sa knowledge kay mapadipend pagit ang pag-comprehend sa mga lesson kay tong online na sir daw self-study siya. That's why nga may mga answer pa ang amon lang ang mga perspective ang amon ginapatihan. That's why nga through this Zoom, sir, nga lesson is mapadipin pa, sir, through sa imo nga guidance. Amo na, sir, makapasa yung LMT throughput sa guidance help po. Salamat, sir. Thank you. Okay. Bigyan natin 2 bagsak si Romnick. Thank you, Rom. Pala si Catherine Salino po. Years old. Cold massage dito po sa South Osmeña. From Jensen po. Expectation ko po makapasa and more knowledge pa, lalo na sa a few days na lecture ni sir na dapat marami pa tayong malaman as therapist po. More learning pa and knowledge pa po. And sana makapasa po kami lahat. Gusto ko pong maging LMT by this December po. Thank you po. Okay, sige po. Survey, no, kung ano po yung mga iba't ibang topics, and then probably for the benefit of those who are naging LMT na nung mga
yung panahon namin ni Ma'am Nympha, yung mga nauna sa atin, we will try to compare. Ano ba yung mga kaganapan ng araw at ano naman yung mga latest na mga trends sa ngayon. But what is more important is for you to know kung ano po yung pamamaraan ng DOH sa kasalukuyan on how to evaluate. No? Paano sila nag-i-evaluate, ano yung kanilang policies and guidelines when it comes to the licensure examinations. Kaya nabanggit kanina na nung unang panahon talaga, hindi naman panahon ng Hapon ha, medyo later ng panahon ng Hapon. Highly cognitive at highly objective yung exams. Ang dami mong dapat i-memorize, ang dami mong dapat talagang dibdibin mo yung yung pag-aaral regarding doon sa exams. Kasi nung unang panahon talagang marami-rami din yung mga exams, no? We have hundreds of students in the past. Napakadami po. And then ayun, tulad ng nasabi po natin kanina, marami pong mga changes, no? Kaya yun yung sisikapin nating gawin for the next few days. Pag-aralan natin, and then I will share with you ano yung mga parang tips na rin, no? Parang tips na rin na kailangan yung malaman, intindihin at bigyan ng kaukulang pansin. Okay. So the good news is just to give you a very parang paintbrush na ng kaganapan ngayon. Ang DOH, like what I've mentioned kanina, they are more concerned on what you know and how to put it in application. Yun po yung kanila pong po nun. So kaya sa inyo pong mangyayari pong written exam, it's more about application. No? Bakit hindi pwedeng gawin ang masahe sa ganitong particular na condition? Ano ang dapat gawin, ano ang hindi dapat gawin, anong stroke ang kinakailangang gawin, ano ang benefit ng ganitong klaseng manipulation, things like those. So, what they are trying to teach us or to teach you is to use your mind and apply using all the knowledge and skills, i-apply nyo po ayon po sa standard na sinet po ng DOH. Ayun po yung maganda po ron. Ano po? And kung good news po ang written exam, lalo mas good news yung practical exam. Okay, bakit po good news ang practical exam? Kasi ang practical exam ngayon, kumpara uli nung unang araw, nung unang panahon, ang practical exam ngayon is really to just for them to know kung alam mo bang maghagod, alam mo ba yung mga steps, alam mo ba yung paano yung mga basic na mga procedures. Again, hindi po sila masyado mahigpit pagdating doon sa vital signs taking, yung mga gano'n. No? Kasi nung araw, maiwanan mo lang yung yung stethoscope, hindi ka na bagsak ka na. Yung mga gano'n. Nung araw, hindi mo lang matandaan yung yung isa sa mga 5 basic stroke manipulation. Ganun ka na agad, i-KES ka na, no? Wala na, no way, hindi ka na LMT. Pero ngayon, ang kagandahan is for as long as you know what you're doing, kunwari, sa 5 basic strokes, hindi mo naman na perfect, pero at least alam mo kung paano gawin, alam mo yung mga sub-variations, mga ganon, binibigyan po kayo ng pagkakataong maging LMT, makapasa. Okay? Yun po yun. Kaya lang, ang aking pakiusap is, kahit na ganon gaan yung exam ngayon, wag nyo pong kaligtaan na i-master nyo po yung 3 stages, no? The pre-massage, massage proper, post-massage. Okay? Wag nyo na lang wag masyado kayong duguin doon sa mga basic ng vital signs taking, mga ganon. Importante lang you know how to do things and you know how to explain why these things are being done, no? And what are the mga procedures. And even when you forget anything, when you forget one of the things na kasama doon sa discussion natin sa based on the manual, huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan, no? Kasi i-guide kayo ng inyong assessor. Ayan. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon? No? Is that good enough? Okay. So,
Pero yun lang aking warning lang po is ang aking lang pong reminder, mas maigi na yung talagang dinugo kayo sa pag-aaral, sa pagbabasa, lalo na sa hands-on, huwag kayo masyadong maging kampante. Pero yun lang yung aking sinasabi. Kasi napansin ko nung araw, many of my students who failed the exam not because they do not know how to massage. Ulitin ko ha, many of my students in the past, kasi 2010 pa tayo nagsimula magturo ng LMT Training and Review, marami po sa kanila, hindi naman sila bumagsak dahil hindi sila magaling. Magaling sila. Alam nila yung ginagawa nila. Passion nila yung pagmamasahe. Ang problema lamang, naunahan po ng takot at kaba. Yan. Ulitin ko ha, naunahan po ng takot at kaba. Minsan ang tingin na nila doon sa mga assessor, minsan parang berdugo. Ganun ang tingin nila, no? Kasi talagang naninigaw din yung mga assessor nung araw, no? Kunting lang, ano ba yan? Ayan. Ba't hindi mo yan alam? Saan ka bang institution? Sino bang trainer mo? Ayan. Oh. Kaya pag sinabi, Sir Benji po, tatawagan ako ng DOH. Benji, ba't ganitong tinuturo mo sa mga estudyante mo? Di ba masaya? Ayun. Oh. Pero ngayon wala nang ganun, ha? Wala nang ganun. Kaya relax lang kayo. Chill lang kayo. No? Basta mag-aral lang kayo, magbasa lang kayo. Yung gagawin nating discussion in the next few days will be helpful to a point na guided kayo. Magbibigay ako ng mga pointers. I will not be tackling the whole topic and all the 60 hours required ng DOH, pero bibigyan ko lang kayo ng mga pointers. Bawat content ng pahina, ng bawat subject o 5 modules ng DOH, tingnan natin. No? We'll do a survey and then i-highlight lang natin yung mga importanteng mga bagay na kailangan ninyong maunawaan. Okay ba yun? Ayun po. Do we have any clarification or question? Kasi medyo lagpas na po tayo sa oras. Do you have anything? If you have anything to ask. Emil, may tanong ka? Meron ka bang gusto i-clarify before we end? Wala naman po, sir. As of now. Okay. Si Ma'am Steph, si Warlord, ang tanong po niya, kailan daw po ang specific date na exam? Okay. Ito po yung dapat na tayo maging aware. Kasi po, technically, ayon sa AO 2010-0034 ng DOH, meron talaga siyang schedule for the exam every June and December. Okay, technically, it means first week of June and first week of December. Unfortunately, hindi nila kinakahon na talagang sinusunod yung schedule na yon, no? Pero most likely first week of December. Okay, kung June naman po yan, first week of June ang exam. But I cannot give you the specific date kasi po ang DOH hindi din po sila nagbibigay ng specific date. For the meantime, ang kanila pong hiningi ay i-submit yung requirements. That's why we ask you to submit your requirements, and then they will be the one to decide, no, depende sa volume ng mga mag-exam, ano yung mga training, exam sites. But traditionally, pagka examination po, 3 areas po madalas nangyayari po. We have one in Manila, sa Luzon. Pag sa Luzon, Manila po. Pag sa Visayas po, technically, normally nasa Cebu. And for Mindanao naman, normally nasa Davao. Pero depende din po yan, no? Halimbawa, kung mas marami po, mayroon pong 50 students na mag-e-exam coming from Gensan, then instead of Davao, gagawin nila sa Gensan. Mga ganun po. So we could never really tell. Okay? Yun lang, maghanda lang po kayo, no? Yun lang po yung dilemma natin for those among you na nasa abroad kasi mahirap i-capture. But the good thing there is ang exam ng DOH, kinakahon na po nila ng 1 week. No? Unlike nung unang panahon, nung unang mga exam period ng DOH, minsan humahabol yan ng mga ilang months, no, bago ma-complete. Kunwari, ang written exam ay ginawa
ngayong December, and then magbibilang ka naman ng mga ilang buwan, no? Halimbawa, mga probably mga June next year yung practical exam. Kaya medyo magulo yung sistema. Pero ngayon po, lo and behold, we are so thankful to God kasi ano na po, in 1 week time tapos na po yung inyong exam. Yung written exam sa Monday, Tuesday, it's check nila yung papel, and then Wednesday, Thursday, Friday, practical exam. Ayan po. So, mag-schedule po sila. Ibig sabihin, in 1 week's time, kung kayo po ay nasa malayong lugar, you could request na, Sir, pwede ba Wednesday ako may exam kasi uwi pa ako sa amin, malayo po yung aming lugar, then they could do that. Okay? And in addition to that, yung exam na yon, kunwari 1 week, mag-antay po tayo ng mga ilang linggo, meron ng o-taking. No? Di tulad ng araw, mahaba-haba, matagal-tagal. Ito ngayon ay mabilis yung o-taking. Kung hindi kayo available, halimbawa, kayo ay nasa probinsya, yung o-taking ninyo ay ano na po, via Zoom na po, no? Via ano na po siya, hindi na po face-to-face. Okay? Except lang yung sa Manila people. Manila people traditionally talaga nandoon kasi yun nga, malapit lang yung area, and then doon sa DOH, they could organize a face-to-face na Zoom. But the rest, virtual ang mangyayari. And another thing, pagkatapos yung mag-o-taking, wait for just a few weeks, meron na kayong information coming from the regional office at sasabihin sa inyo, pick up your license. Ayan. So, kung saan kayong region na nakatalaga, doon nyo pipick upin yung inyong massage license or certificate of registration. May tanong dito sabi niya, Sir, paano po na malalaman from DOH kung okay na yung docs na sinabit namin? The only time you will know na okay yung docs is lumabas na yung list of examinees. Yun lang po yun. Pagka nandun kayo sa list of examinees na pinablish ng DOH at naka-indicate kung saan kayo mag-i-exam, whether that's in Luzon, Visayas, or Mindanao, that means okay yung mga docs. Pag hindi po lumabas yung pangalan, that means may problema yung papel nyo po. No? Like what we said, mahigpit sila when it comes to documentation. Okay? So, antayin nyo lang po. Sir, may ano po ako, may info yes. po ako. So, kasi yung batch 2 ng June, yung taking po sila, then sinabi sa kanila na kunin na po yung certificate of registration. Yes. May tanong po sa kanila na yung license po, they will not give license. Pagka nag-renew na po, saka lang po makakakuha ng yung license card. Anong region daw po yun? Sa Manila, sir. Manila? Yes, sir. Oo. Ang ano dyan kasi, depende yan sa regional office, no, kung saan kayo napabilang. Pero yun lang, like what we said, bawat region kasi may kanya-kanya din silang diskarte when it comes to the license. In fact, may iba po ako narinig, like in Davao, parang every year magre-renew, parang ganon. Pero di ko maintindihan kasi nakakalito dahil ayon naman sa EO 2010-0034, ang renewal ng license ng DOH is every 3 years. Ayun po yun. Hindi po every year. Pero from what I heard, parang binago uli ng DOH, no? ng DOH Davao, na parang binalik nila sa 3 years. So, meron lang konting confusion kasi sa mga patakaran ng DOH. Pero, ayun, I hope lang, MC, ano nyo lang, kung saan kayong region ma-assign, like Manila, pag Manila po, under po kayo sa capital NCR region ng DOH. So doon lang kayo mag-i-inquire kung may mga problema kayo, doon kayo mag-ano. By the way, pagka kayo po pala ay nag-process ng inyong pong ng inyong pong mga, for example, mga license nyo po, hindi na po kami involved pagdating po doon, no? Kasi dati kami po ang kausap ng DOH ng CEMT, no? Bawat release kami nakakaalam, ini-inform po kami, sa amin nagfa-follow up yung mga students, sa amin din nag-i-inquire regarding sa mga latest development. Pero sa ngayon po, medyo pinagaan ng DOH yung aming papel. When it comes to the releasing of your license, ang kausap nyo na po ay DOH Regional Office.
Okay? Kaya kung ano yung patakaran nila, edi ano lang, doon lang kayo sumunod sa kanila, no? Kasi sila yung namamahala na inyo pong release na inyo pong certificate of registration. Nasagot ko yung tanong mo Ems? Yes, sir. Thank you po. Okay, you're welcome. And then, panghuli na lang po, si Renette, may tanong po siya, Sir, may dalawa po akong kasama, pwede pa po silang humabol bukas? Pwede po, no? Pwede po silang humabol. Wala pong problema, no? So, you ask them to join. Ipakishare na lang po yung ating, yung ating link ng Zoom. Okay, si Noelyn, may pahabol po siya. Sir, halimbawa po dito sa Mindanao, kailan po nila sinasabi kung saan ganapin yung exam? Kasi po, nasa Zamboanga po ako. Noelyn, ang ginamit mo bang address ay Zamboanga? Noelyn? Lynn? Opo. Zamboanga, okay. Opo, sir. Oo. Malamang, Lynn, is baka Davao ka mag-exam. Normally, kasi nung previous, I think that was the other year, marami kasi examinee from Zamboanga, kaya doon nila ginanap, no? Merong Zamboanga, merong Davao. Zamboanga parang Jensan, parang ganon. Pero ngayon, parang kukunti lang Zamboanga, baka Davao kayo may exam. Ngayon, malalaman mo kung saan gaganapin at kailan gaganapin yung exam pag nag-release na sila ng list of examinees. Yun. Ilalabas niya ang list of examinees. Sabihin nila, these are the examinees for blah 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 for December 2025, and then yun, yung mga venues indicate na yung mga pangalan nyo sa institution kayo galing, naka-indicate na po roon. So antabayanan lang po natin, baka i-release yan anytime within next month, no, November. Okay, sige po. So kung wala na po, wala naman tayo na miss, lahat naman ng nyo, query ninyo, nasagot natin. So, yun lang po. Tulad sinasabi ko, tuloy-tuloy lang kayo ng pagbabasa, pag-aaral. I am very, very happy that you have shown your desire na maging LMT. Pinanggit ko sa inyo at maaring alam nyo ng iba sa inyo, like what happened to us, no? Pinadala kami sa Japan for 6 months. Mahalaga po na kayo ay valid yung license. Mahalaga po na magkaroon din kayo ng in situ ng TESDA hilot. Mahalaga din po na may ready po kayong passport. Ayun po. No? So, yun po yung yun po yung inyo pong laging babantayan, no? Kasi marami po nangungulit sa akin, Sir, yung mga dati natin students, kinukulit ako, Sir, isama niyo na ako sa Japan, isama niyo kung saan-saan. Pero wala namang passport. Wala namang in situ ng hilot, no? Kasi kung ang kausap natin ay Department of Tourism, lagi sila maghahanap ng hilot wellness na in situ. Pero hindi pa pwede kung walang license ng DOH. Nakuha niyo po yon. So, ganun po yung dapat niyong paghandaan, ha? Hindi yung mag-insist na, Sir, isama niyo ako sa ganito, sa ganyan, doon sa Japan, doon sa Dubai, doon sa kung saan-saan. Wala namang necessary documents. Pero for now, wag muna nating isipin po yon. Isipin lang po natin, kailangan nyo paghandaan yung inyong LNT, training and review. And like what we said, nasa personal effort nyo, disiplina ng pag-aaral. Ako, dumaan din ako sa ganito exam. Alam ko mahirap mag-exam, pero kailangan nyo pong paghandaan because itong lisensya na ito will go a long, long way. No? Pag kayo ay naging LMT, malaking bagay po yan para sa inyo. Okay? Pwede kayo maging consultant, pwede kayo maging lecturer, pwede kayo magtayo ng spa, no? Maraming opportunity. Now, i-compare po natin sa TESDA in situ, technically, angat ang license ng DOH. Between the two, sa mga employment ng mga spa, maaaring hanapan kayo ng TESDA. Pero ang isang spa, hindi maaaring mag-operate na walang kahit na isang may license massage therapist. Ngayon, kung kayo naman ay nagbabalak magtatayo ng spa, mahalaga na kayo ay, kung kayo ang owner, mahalaga na kayo ay licensed ng DOH. Okay? For what reason? The number one reason is, ang Business Bureau would always be looking for a licensed massage therapist.
Ngayon, kung ikaw yung owner, ikaw yung lisensyado, walang worry na mawalan ka ng license kasi ikaw yung license eh, no? Unlike yung ibang owner na meron silang spa, sila yung investor, sila yung nagkakapitan ng malaki, pero pag walang may license, pwedeng ipasara ng Business Bureau ang inyong spa. Ayun po. Ngayon, panghuli lang po gusto kong banggitin, once na magkaroon na po kayo ng license, huwag niyo pong baliwalain po ang renewal, no? Kasi marami na tayong cases na napabayaan, nakaligtaan, Mitsubishi, yung ganon. Only to find, sandali. Nung magre-renew na, 5 years nag-lapse na pala yung license. So, wala na. No, hindi mare-renew. Okay. So, yun lang po yung pahalagaan niyo po yung lisensya. Kasi po, malaking bagay po yan sa inyong buhay. At higit sa lahat, parang si Emil, no? I like what Emil had said, ginagawa niya para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, no, sa kanyang may bahay, yung ganon, no? Kasi ang unang magbibinipisyo yung ating mahal sa buhay, no? Yun yung unang magbibinipisyo ng ating pong skill, no? Ako like kagabi, yung ina ko ay nasa hospital at masakit yung paan niya. Alam ko paano hagurin yung sakit ng paan niya, no? Kaya sabi niya, anak, mabuti alam mo kung saan dapat hagurin. O, kasama sa training natin yan eh, di ba? Pag humahagod ka, alam mo kung sa muscle mo gagawin, no? Hindi kayo, kasi pag walang training, minsan bara-bara lang eh, no? Bara-bara ka lang magmasahe, ganon. Pero kung may training ka, alam mo kung ano ang hindi dapat gawin at hindi dapat yung hagod mo, kung saan mo ilalagay yung iyong kamay. Yung ganon. But of course, I always believe na lahat naman ng skill, lahat naman ng kaloob ay galing sa Diyos. No? Kaya while I was doing the massage sa aking ina, I was praying, no? I was praying, Lord, help me. Show me saan ko ba hagurin yung aking ina at nang magkaroon naman siya ng relief ng kanyang karamdaman. At true enough, like sabi na, anak, buti, ayan, buti alam mo kung saan mo hahagurin. It's simply because God was at work. God is at work, I should say. Okay? So, kung wala nang tanong, maraming salamat sa inyong panahon. We'll see you tomorrow. We will be tackling, like what we said, magsusurvey po tayo. And then, hayaan nyo po, kasi medyo matagal pa naman yung December, habang nagsusurvey tayo, and in our interaction, titingnan ko po kung anong area pa ang kailangan nating balikan. Kasi later on, pag may time pa po tayo, I will extend another schedule ng Zoom para himayin natin yung mga areas pa na dapat ninyong matutunan. Okay? Yun po yung parang gauge po natin yun. Parang for me, yung the next few days, yung the next 2 weeks, diagnostic po yung gagawin ko. Ito-troubleshoot ko lang po kung saan pa yung area na kailangan nating tutukan para magkaroon kayo ng ganap na kahandaan para sa darating na DOH Massage Licensure Examinations. Okay? So, ayun lang po. Maraming salamat. At kung wala ng katanungan, yan, may pahabol si Razel. I'm Razel Abellanosa from Pagadian, Mindanao. Expectation ko po ay madagdagan pa ang aking kaalaman patungkol sa pagmamasahe at maipasa po ng exam this coming December. Sana po. So, we'll pray for that. And rest assured, we've always been praying for you na kayo ay maging LMT. The last thing I would like to share with you is yung last exam mo natin sa DOH. Nasa Japan po ako noon, pero lo and behold, 100%. Lahat po na nag-exam last June, 100% passers po sila sa written exam, 100% passes din po sila sa practical exam. That's for Mindanao. Sa Manila naman po, ang ating passing rate ay mga nasa around 95%. No? So, sabihin, mataas ang passing rate. Kahit na online training, mataas ang passing rate. Basta po ang mga mag-aaral ay nag-aaral na maayos. Kuha po natin. Okay, sige po. So, ayun po, maraming salamat at tunay nga na pasalamat tayo sa Diyos sa opportunity na to. Patuloy kayong mag-aral, patuloy kayong magbabasa, at higit sa lahat, patuloy kayong manalangin kasi wala naman imposible sa Diyos eh. Ang mahalaga lang, you put that faith, you trust in God. Just do what you can, leave the rest to God because God will do great wonders beyond your expectations.
Okay, so maraming salamat po muli and see you tomorrow. We'll start at exactly 12 o'clock. And by the way, like what I do in my previous classes, 50 minutes before the 12 o'clock class, I will do some Bible sharing. No? If you have time, you can come early, quarter to 12, at 11:45. I will open the Zoom and then we will do some Bible sharing. If you have time, we can read the Bible together and we can do prayer together. And exactly at 12, we start with our classes. Okay ba yun? Okay, sir. So everyone is Yes, invited. sir. If you could come early, yes, you are free to come. We can discuss a little about the Word of God and then we'll start exactly at 12 o'clock for our classes. God bless. Bye for now. God bless, sir. Arigato. God bless Jamatane. po. See you tomorrow. Thank you po, Bye. sir. Bye po.